Sa isip-isip ni Greed na ang Red Phoenix Bow ay magiging pinakamalakas na sandata sa ngayon. Hindi ito isang komento na ginagawa niya lamang dahil sa kanyang swerte, ngunit mayroong matibay na ebidensya. Hindi lang mahihigitan ang kalidad ng isang disenyo ng isang myth rate ng orihinal, ngunit gumagamit siya ng isa sa pinakamagandang materyales na umiiral, ang white phosphorus tree. Tapos meron ding Red Phoenix Breath, isang byproduct ng isang Diyos. Ito rin ang unang pagkakataon na nag-trigger ang blacksmith's patience ng 4 na beses. Ang pinakamataas na antas ng konsentrasyon na idinagdag sa itaas ng lahat ng ito ay lumikha ng isang hindi pa nagagawang hanay ng mga kondisyon. Kaya ang resulta ay magiging pinakamahusay, sinasabi ng system na hindi na pwedeng i-refine ang Red Phoenix Breath. Nasa pinakamagandang anyo na ito, Enhanced Red Phoenix Breath. Ang pagdadala lamang nito sa iyong inventaryo ay nagpapataas ng iyong fire resistant ng 40%. Maaari itong magamit upang maambyo ang mga item na may malakas na Red Phoenix energy. Gayunpaman, maaari lamang itong atali sa mga item na may malakas na katangian ng apoy. Sa isip-isip ni Greed na ngayon, ang bow na lang ang natitira. Nang hindi matulungan ang kanyang mga kasama sa krisis, pinigilan niya ang tumataas na pagkabalisa at pagkainip sa pamamagitan ng hammer. Hindi niya alam ito, ngunit ang patuloy na matinding konsentrasyon ay ginagawa ng sarili. Alam ba niya na ang pag-aalay ng sarili sa hammer, ang tanging paraan para magbukas ng daan? Sa isip-isip ni Greed na ayos lang, sigurado siya, magtatagal sila. Ang trabaho niya ay crafting, dapat mag-focus lang siya dito. Sinasabi ng system na na-activate na ang epekto ng blacksmith's patience. Ang tagumpay ay hindi dumarating sa mga naghihintay lamang, ngunit sa mga naghahanap nito. At ang paglikha ay isang kapangyarihang nakaukit sa dugo ng mga blacksmith. Sa isip-isip ni Greed na ang lahat ay naghihintay na sa kanya. Ngayon, isang bagay na lang ang natitira, nagbubuklod sa Red Phoenix Breath. Sinasabi ng system na ang legendary blacksmith's breath ay na-activate na. Sa isip-isip ni Greed na hindi niya inaasahan na magiging legendary ito. Ayos lang ang isang unique, at saka pwede niyang patasin ang rank nito, gamit ang item upgrade. Sinasabi ng system na isang hindi inaasahang sitwasyon ang naganap. Nagulat dito si Greed at sinasabi nito na hindi pwede. At napapatanong ito kung ano ang nangyayari, sinasabi ng system na ang ginawang item ay nasukat na mas mataas sa legendary rank. Ang blueprint, at ang mga ingredients, at ang determinasyon ng lumikha ay lumampas sa mga limitasyon. Nagulat si Greed na mas mataas pa ito sa isang legendary. Ngayong napantanto niya na ito, ang paggawa ulit ng Liefeld Spear crafted with blacksmith's craftsmanship ay nagtapos sa pag-upgrade nito. Nabigyan siya ng kwalipikasyon sa paggawa ng myth reproduction ng mga narrate na item. Maaaring ito ay isang myth reproduction rank, sinasabi ng system na congratulations. Ikaw ang unang manlalaro na gumawa ng myth rate item. Nakuha mo ang title na Watched by the Gods, Witness of God's Weapon Legendary Blacksmith's Craftsmanship ay na-upgrade sa Seeing the Gods Techniques Legendary Blacksmith's Craftsmanship Skill. Sa isip-isip ni Greed na hindi reproduction, kundi pure myth rating. Sumisigaw at sinasabi ni Greed na nagawa niya, sinasabi ng isang blacksmith na mukhang natapos niya na. Sinasabi ng system na ang Seeing the Gods Techniques Legendary Blacksmith's Craftsmanship Skill ay nasa level 8 na. Probabilidad sa paggawa ng item ayon sa rank, Rare Epic Rank, High Probability. Unique Rank, Normal Probability. Legendary Rank, Low Probability. Myth Reproduction and Myth, Very Low Probability under certain condition. Lahat ng stats ng crafted items tumaas ng 21%, kapag gumagawa ng myth rate na item, lahat ng stats ay tataas ng 10, at ang reputasyon sa buong kontinente ay tataas ng 1,000. Pagkatapos na mabuo ang 3 myth rate na mga item, may espesyal na pangyayari ang magaganap. Kasalukuyang 1-3, nagkukuskus ng mata si Greed at hindi ito makapaniwala at sinasabi nito na mali ba ang nakikita niya. Lahat ng stats ng crafted items tumaas ng 21%, kapag gumagawa ng myth rate na item, lahat ng stats ay tataas ng 10, at ang reputasyon sa buong kontinente ay tataas ng 1,000. Napapasigaw dito si Greed nung binasa niya ulit ang notification. Parang sumabog na parang bulkan at sinasabi ni Greed na dahil lang sa gumawa siya ng isang myth rate item, hindi na siya bibigyan ng mga legendary stats. Joke ba sa kanila ang paggawa ng legendaries, hindi ba ito masyadong magulo?
Nagulat naman ang mga blacksmith at napapatanong sila kung ano ang nangyayari. Napapamura at sinasabi ni Grid na sobrang kuripot sila sa mga players. Sumisigaw ang mga blacksmith at sinasabi nila na may isang demon. Isang pointy-eared demon ito pala si Stick at sinasabi nito na hindi siya isang demon. Tuwang-tuwa naman si Grid nang makita niya si Stick. At sinasabi nito na naghintay siya, dalhin niya siya sa kanlurang kontinente, bilis. Humihingi ng paumanhin si Stick at sinasabi nito na mayroon siyang ilang ginagawa sa parehong lugar. Napapatanong si Grid kung bakit tinatawag kanila na demon. Hindi ba kinikilala ang mga high elves bilang mga noble na nilalang? Bakit kanila iniiwasan? Sinasabi ni Stick na hindi siya sigurado. Parang may nangyari dito sa silangan, sinasabi ni Grid na hindi niya alam kung anong nangyari, pero kailangan niya ng bilisan. Lahat ay nasa panganib, White, babalik siya agad, sinasabi ni White na sige. Sinasabi ni Stick kay Grid na hawakan nito ang kanyang kamay. Sinasabi ni Grid na tara na, nawala na sila Grid at naiwan sila White at ang mga blacksmith. Ikapitong araw na ng digmaan, sakutan ng Pat Ryan, sunod-sunod ang mga pagsabog at may nagsasalita at sinasabi nito na ang matibay na Yak Guild Castle ay hindi maihahambing sa kahit ano. Ang isang antas na 2,000 na pag-atake ay hindi kailanman makakalagpas dito. Ang mga pader ay malamang na hindi bababa sa antas 8. Ang pag-upgrade ng mga pader ay dapat na nagkakahalaga ng malaking halaga ng mga mapagkukunan at oras. Ito pala si Bubat at sinasabi nito na ni-recruit nila si Earl Asher while ago. Dapat alam nila noong invasion ng Raiden, Grid, hindi niya akalain na makakakuha siya ng ganoong kastilyo ng libre. Maging ang 12 siege weapons na dala nila ay hinaharang ng mga magician tulad nila Laelia at Zednos. At ang munting babae na yan, na si Euphemina, mahusay na gumamit ng top-tier defensive magic sa lahat ng katangian. Anyways, para magawa nila ang anuman, dapat umakyat sa mga pader ang Vanguard. Ngunit sa tuwing susubukan nilang gawin ito, ang mga espesyal na puwersa mula sa Overgeared ay tumatalon at sinisira ang kanilang kampo. Grid, marami siyang mahuhusay na tao at mga NPC na nagtitiwala at sumusubaybay sa kanya. Hindi ito ang oras para isipin ang sama ng loob niya. Bilang isang ranker, hindi niya kayang iwanan ang isang nakakatakot na kompetisyon. May sumisigaw at sinasabi nito na hey, Bubat, sila ay pagod na at humalili sa pamunuan ang mga espesyal na puwersa. Sinasabi ni Bubat na alam niya, Jeff, Ralph, para maprotektahan ang mga Vanguard, kailangan muna nila silang harapin. Tapos ang execution ay magaganap sa order na lumalabas sila sa gate. Si Regis ang unang lumabas, siya muna ang uunahin niya. Sumugod na si Bubat at sinasabi nito na patayin muna nila ang mga special force. Pag natalo sila sa mga ibang guild may multa, patayin ang sinumang nakikialam. Nag-aalala naman si Regis at napapasigaw ito, at sinasabi nito na umiwas sila. Talsik ang mga sundalo ni Grid, at napatalo naman si Regis Paatros, at sa isip-isip nito na ang mga miyembro ng ex-Silver Knight Guild, na nasa average level na 230, ay pinalipad ang mga ito, at ang gamit niya ay ang crowd control skills. Sinasabi ni Regis na pati ang mga puwersa na pinangungunahan ni Tobin Hung ay natalo ilang araw na ang nakakaraan. Bagamat halos hindi sila nakabalik at muling nagsama-sama. Gaya ng inaasahan sa isang Satisfies Best Initiator, tumatakbo ang dalawa at binabanggit nila ang pangalang ni Bubat, sumisigaw at sinasabi ni Bubat na mga basura sila, at sinasabi nito na mamatay na sila, gumawa ito ng malakas na pagsabog, at sinasabi ng system na ang player na si Goros ay namatay, ang player na si Hanwoo is the best ay namatay na, sumisigaw si Regis at binabanggit nito ang pangalan ng kanyang mga kasama na si Mr. Goros, at si Mr. Hanwoo is the best. Nangungutya ang ngiti ni Bubat at sinasabi nito na mukhang pagod na siya Regis. Bakit hindi niya pindutin ang log out button, papatayin niya siya, at para makapagpahinga na siya. Sinasabi ni Regis na ang mga kasama niya ay desperadong kumapit ng 1 linggo. Ang lakas ng loob niya na pumunta sa digmaan na walang kaugnay sa third parties. Ano ang karapatan niya? Tumalon si Regis ng napakataas, at naghahanda na ito ng isang pag-atake, at sinasabi nito na hindi kita mapapatawad. Sinasabi ng isang player na ito na ang ultimate ng Azura class. Ang pinakamahirap na klase na umabante sa mga third advancement. Sinasabi ng isang sundalo na nagdesisyon siya na ilabas na ang lahat, para talunin si Bubat. At batid ng isa na umatras sila, lookan nila ang distansya nila kay Mr. Regis.
Sumisigaw at sinasabi ni Reyes na pumunta na siya sa impyerno. Pinakawalan na ni Reyes ang kanyang ultimate skill. At napapatanong ito kung natama niya ba ito, biglang lumabas si Bubat sa harap nito, at nabigla naman dito si Reyes. Sinasabi ng system na nabali ang kaliwang braso mo. Ang iyong kaliwang braso ay nasunog, naiiwan pa ring ang pagkabigla ni Reyes, at sa isip-isip nito na ang passive skill ng Crusher. Pinuprotektahan siya nito mula sa pagkuha ng pinsala na lampas sa isang tiyak na threshold. Nakangiting sinasabi ni Bubat na nakalimutan niya na ba? Kahit ang dakilang Grid ay hindi siya kayang patayin sa isang hit. Sinasabi ng system na ito ang hidden class, Crusher. At batid ni Bubat na marami pa siya sigurong cooldown sa mga skill na ginamit niya laban sa Vanguard, Reyes. At sabay nilagay nito ang kanyang paa sa binti ni Reyes, at sabay nitong pinatumba. Sinasabi ng system na ang abnormal status na stun ay na-apply sa iyo. Kinuha ulit nito si Reyes, at nilagay nito sa kanyang kilikili, at sinasabi nito na ang mga martial artist ay mas may evasion kaysa depensa. At bigla nitong sinapak si Reyes, at batid nito na sa sandaling nahuli siya ng kanyang mga crown control skill, ang laban na ito ay tapos na. Siya ang kanyang likas na kaaway, pasuntok ulit si Bubat at sinasabi nito na meron pa. Sinasabi ng system na ang iyong katawan ay pinigilan. Hindi ka makagalaw, nakaranas ka ng 3,900, 4,030, 3,720, 3,980 na pinsala. Sumisigaw naman ang mga sundalo, at sinisigaw nila ang pangalan ni Reyes. Hinaranggan naman sila ng kabilang panig at tinatanong nito kung saan sila pupunta. Sila ang kanilang mga kalaban, kinuha ni Bubat si Reyes sa leeg at binuhat ito, at sinasabi nito na ito ay live broadcast sa buong mundo. Ito na ang perpektong pagkakataon para alisin ang stigma niya sa kompetisyon. Papatayin niya ang bawat isa sa mga kasama ni Grid. Lahat ng pinahahalagahan niya, may sumisigaw at sinasabi nito ang pangalang ni Reyes, at nagpakawala ito ng Arrow. At batid nito na hindi dapat siya makikilala, may pumihil sa Arrow at sinasabi nito na ang pangalan niya ay Jeff, at may third advancement job siya na reverse stream. Maaari niyang baliktaran ang mga batas ng kinetic energy. Hindi niya ba alam na walang silbi ang pag-atake ng projectile laban sa kanya? Jishuka, tumayo na lang siya at panuorin ang mga pagpatay. Nagpakawala ulit ng atake si Jishuka, tinamaan ang kamay ni Jishuka at nabitawan nito ang kanyang bow. At sa isip-isip nito na siya lang ang makakatulong kay Reyes. Ang hindi sapat na puwersa ay nahati sa pag-atake, at ang mga nagdedepensa ay halos hindi na kumapit. Saka, kung matalo sila sa pagkakataong ito, iba na ang mga naunang kabiguan. Pag natalo sila dito, mawawala lahat, mula Byron, hanggang Court, at Riden. Lahat ng mga nagawa nilang nitong nakaraang 3 taon. Mawawala na parang mirage, nakakaawa, bagamat parang wala pang katapusan ng digmaang ito, hindi siya pwedeng umatras. Sinasabi ni Bubat na ang iyong katahimikan ay nagpapahiwatig na ang lahat ay handa ng tumakas. Goodbye, Reyes, sa isip-isip ni Jishuka na ang lakas ng loob niya. Ginawa ni Grid ang overgeared, pakiramdam niya na wala siyang kapangyarihan. Sumisigaw si Jishuka at napapamura ito, at sinasabi nito na kung sisirain niya ito, gawin niya ng maayos. Kung may naiwan man lang na isang bato, gagamitin niya ito para basagin ang kanyang mga ulo at muling itayo. Sinasabi ni Reyes na ang pundasyon na iniwan niyang nakatayo ang siyang gagamitin niya para matikman ang pinakamatamis na paghihiganti. Napakaastig niya talaga, may nagsalita at tinatanong nito kung sino ang sisira nito, at kung sino ang nagpahintulot. Napalingon naman si Jishuka sa taas, ito pala si Grid at naghahanda ng malawakan na pag-atake. At batid nito na maging mamatay man o mabuhay, lahat ng ito ay nangangailangan ng pahintulot ng Guildmaster. Maging ang mga bato na ginamit upang basagin ang kanilang mga ulo. Pipiliin niya, mangiyak-iyak naman si Jishuka sa tuwa nang nakita niya si Grid, at napapasigaw ito. Iba naman ang naramdaman ng mga kalaban, ang iba sa kanila ay nakaramdam ng takot, ang ibig niyang sabihin na halos lahat sila ay nakaramdam ng takot. Sinasabi ni Grid na nabalitaan niyang ito ay isang ganap na digmaan, gayunpaman, bakit napakaraming nagtitipon sa Byron, biglang nagalit si Grid, at sinasabi nito na ang lakas ng loob nila na tumapak sa kanyang teritoryo, ito na ang kanilang katapusan, mga bastard, pinakawalan na ni Grid ang kanyang magic missile, at parang ulan itong bumagsak sa langit, at para kang nakakarinig na mga palakang sumisigaw pag umuulan.